Hi, this is Mark. Hi, this is Senso. And this is the Pinoy Breed Podcast. Hello everyone. Hello. Yeah, so welcome back sa amin dito. Yan. And then, syempre, naalala mo ba yung last episode natin? Oo, syempre. Iba yung ano niya, iba yung syempre kaibigan ko si Drew, so yung kwento niya. Although narinig ko na, iba pa rin pag kinukwento niya ulit. So iba pa rin yung ano. Lalo na sa akin kasi first time ko siya effect. nakilala. Tapos yung kwento niya, talagang iniisip ko eh. Oo. Kasi meron kaming similarities na mga situation. Kaya lang, siguro siya, nabigyan siguro siya ng mas ng pagkakataon na mas makasama niya yung parents niya. Unlike sa sitwasyon ko. Bakit? Pero pag-usapan natin yan. Yun, hindi. Ano muna tayo? Ano bang natutunan muna natin sa sige. story ni Paring Drew? Pero ikukwento mo yan. Ikukwento natin yan mamaya. Okay, sige. Ako sa akin, I think binanggit ko to nung uling episode. Well, una, yung mga bagay na kapag para sa'yo talaga, para sa'yo. Kahit na anong dumaan na mga hurdles, mga pagsubok, mga, cliche man sabihin. Pag para sa'yo talaga. Ilan din yun eh. Ang dami diba? Nung mga na-experience nga, di ba? Nagkasakit ka, hindi ka makakuha ng passport, di ba? Yung mga yung mga ganong pangyayari. Nagkasakit yung parents. Nag-aalaga ka ng magulang, di ba? Pero dun sa kwento niya na yon, yung nagbukas sa kanya ng pinto sa trabaho na ginagawa niya ngayon, sa karir na meron siya, yung experience niya sa pag-aalaga sa nanay niya. Which is, yun nga yung second point ko na natutunan ko. Pag ang magulang mo, pag marunong kang magmahal sa magulang mo, hindi lang basta tumanaw ng utang na loob, yung magmahal sa magulang mo, genuinely, iba talaga ang balik niya sa'yo. Kasi, unang-una, magaan sa loob mo yun. And, and all good things will come your way. Ako naniniwala ako doon. Totoo naman yun, di ba? Parang, yung karma, yung good karma sa'yo, bumabalik talaga. Lalo na sa parents, di ba? Napakabigat na obligasyon yon. Pero ginampanan niya. Kasi pwede siyang mag-asawa di ba? Marami tayong naririnig na istorya na yung iba nakakalungkot man pakinggan, pinabayaan yung magulang nila para magawa nila yung personal na gusto nilang gawin sa buhay. Pero si Paring Drew, kumapit siya sa minsan yung iba nawalan ng choice. 'Di ba? Na maalagaan yung maalagaan yung magulang, 'di ba? Pero yung Kedro kasi naging niya yun naging choice niya talaga na i-look after yung parents. Ginusto niya talaga. And then, yun. Magandang experience na makasama Ikaw, si Paring Drew. Ano pa yung natutunan mo? Yung natutunan ko sa kanya, kapag may plano ka, i-push mo lang. Kahit na alam mong puro sabit-sabit yung na-experience mo, ituloy mo lang. Kasi kagaya nung, di ba, na-hire siya rito. And then, hiningi na yung mga applications niya. Tapos yung passport niya pala, alam naman niya na expired. Pero tinuloy niya pa rin. Pero binigay pa rin. Na-renew pa rin ng smooth. Tapos, natanggap nga siya sa trabaho dahil nga sa mga experience niya. Kahit hindi naman niya ginagawa sa isang kumpanya, sa bahay lang, binigay sa kanya. Tapos, perseverance no? Tapos yung yung nagkasakit pa siya. Di ba? Na-stroke pa siya. So, doon pa lang siguro, baka hindi ko na kaya siguro ituloy yung application ko. Pero siya tinuloy niya pa rin. Kasi para yun sa family niya. Para sa makatulong siya gusto sa niya talaga magbigay ng brighter future sa sa partner niya during that time. And then bigla silang kinasal ng girlfriend, di ba? Yun ang doon diba? Kinasal pa sila. Yun ang cherry on top. So, yun. Ang ganda ng experience na binigay sa atin ni Paring Drew. At syempre, dahil dyan sa may mga natutunan tayo sa kwento ni Paring Drew. Alam mo ba, pre, mula nung nag-start tayo mag-podcast, naging conscious ngayon ako sa pang-araw-araw na buhay ko. Okay. Kasi parang naisip ko, sa susunod na podcast namin, ano ba yung maganda kong ma-share?
Kasi daily araw-araw yan may nakikita tayo, di lang natin pinapansin. May mga meaning, pero dahil ngayon wala yung attention natin, hindi natin inisip, hindi natin napapansin. Naka-focus tayo sa iba. Task lang na gagawin natin na lang yung gusto mong pansinin yun lang yun. Tama. Daily chores, gano'n. So ngayon, pasukan natin to ng magbigay tayo o mag-share tayo sa ating mga taga-suporta ng self-reflection or self-realization na experience natin during wala tayong shoot. Sige, on the spot. Sige. Oo. So parang siya, challenge to sa atin. Pero dapat totoo. Dapat totoo yung sige, mag-iisip tayo. Yan. Okay. Sige. Siguro mauna na ako. Mauna ka na kasi idea mo to, malamang prepared ka dito. Kasi So ganito 'yon, ang may share ko, malitan simpleng kwento lang. Okay. Pero para sa akin, mabigat, medyo mabigat. So lahat naman nakakaalam na nag-work ako as a healthcare assistant and outpatient. So iba ang trabaho ko sa regular na nag-work sa ward na yung lahat yung nag-assist yung may bedside may care. Mga bedside care. Tapos hindi lang isang pasyente, maraming pasyente yan. Yes. Tapos lahat ng mga nagko-call ng bell kung ano yung mga kailangan nila. Dapat mong Ano ba yung mga normal na hinihingi sa normal para bang minsan nanghihingi ng tea. Okay. Nanghihingi ng tea, ng coffee, tapos may sandwich. And then minsan kapag masama yung pakiramdam nila, tatawag sila para i-inform sa'yo na may nararamdaman sila. And then ako naman na healthcare. Alam ba, kagaya nung nakaraan, sabi niya sakit ng ulo niya, nanghihingi siya ng gamot. So ako naman healthcare, hindi ko naman pwede ibigay yung gamot. So tatawag ako ng nurse na partner ko sa corridor or sa specific area na yon na para bigyan ng intervention yung pasyente. So 6 tinitingnan mo. 6. And kada isa doon pwedeng mag-bell. Oo. So nagkakataon minsan sabay-sabay. Sabay-sabay yun. So dahil nga sa isang corridor na merong 6 beds, dalawa lang kayo, isang nurse saka isang healthcare assistant. So tulungan kayong dalawa. So pero most of the time pag nag-bell, healthcare assistant agad ang tatakbo doon. Ganun siya. And then yung mga washing, pag nag-bell yan, pagpunta mo sabihin mo, hi, can I help you? Sabihin naman sa'yo yan, number 1, number 2. Okay. Alam mo ba yan? Pupu, tsaka Pupu, saka wiwi. Okay. So, number 1 yung wiwi. Number 2 yung pupu. So, tutulungan mo sila. Kung kaya mo mag-isa, tatawagin mo yung nurse mo na magtulungan kasi minsan medyo malaki yung pasyente, kailangan mo ng kasama para nakakita ako dati ng pasyente, grabe. Nasa bariatric bed. So may mga pasyente talagang ganun. And then eto nga, i-share ko. So, during nagbabank ship ako, habang ginagawa ko yung trabaho dun, yun nga, nagkaroon ako ng self-realization. So, during nagbibigay kami na hygiene care sa pasyente, hindi ko siya inisip na bakit ko to ginagawa? Na parang ang hirap naman nito. Hindi ko siya naisip na ganon. Kahit ako nagulat ako ang biglang pumasok sa isip ko, bakit hindi ako nabigyan ng pagkakataon na gawin to sa magulang ko? So parang, sabi ko nga, di ba? Parang, sana nabigyan ko ng pagkakataon na ngayon ginagawa ko to sa iba, tumutulong ako sa iba, ito yung ginagawa ko. Pero bakit hindi ako nabigyan ng pagkakataon? Medyo natanong ko pa siya, na-question ko. Pero pagkatanong ko, sinabi ko na lang, sana na nagawa ko. Kasi pa rin nung during during my Saudi days, yun yung nawala yung parents ko. During COVID time, so napakahirap umuwi ng Pilipinas nung time na yun. Dahil kapag nagbabago ang policy ng mga airports. So minsan kapag umuwi ka, baka hindi ka makabalik kasi sarado. Or hindi asikasuhin ng company mo yung pagbalik mo kasi nga nag-close ang lahat nagsha-shutdown. So yung time na yun, hindi kami makauwi. Ako, ate ko, hindi kami makauwi. Ang ate ko nasa Canada. So yun. So yun yung parang ko. Na-hospitalize ba parents mo before sila nag-pass away? May stroke din Ang nauna kasi, ang nauna airpot ko. And then sumunod na yung
What? The same year? Oh, hindi naman. Ano lang, konti lang pagitan eh. Okay. COVID? Hindi ko matandaan kung year lang ang pagitan eh. Hindi siya COVID, may ang tatay ko pa. Vulnerable na talaga sila, yung ano nila, sa condition nila. Ang sa airpot ko, kidney, liver cancer. And then yung nanay ko naman, inatake na stroke kasi nga. Dahil alam mo yung naiwan, silang dalawa na nga lang magkasama. So, syempre doon yung stress, tapos marami pang iniisip. Okay. So, uncontrollable talaga yung mga sitwasyon, lalo malayo kami. So, yun. So, hindi kami makauwi. So, ano nagagawa lang namin? Video call, padala ng pera pag may kailangan gastusin. And then, yun. Tapos hanggang sa nag-hire pa nga kami ng private nurse para sa nanay namin kasi nga, wala kang maasahan eh. So, yun. So, yun lang yung naisip ko. So na-realize, ang realization ko doon na minsan nasa mindset na may ginagawa tayong bagay na siguro sabihin natin hindi mo gusto or hindi yung pangarap mo. Pero tingnan mo siya na maganda. Kasi siya kagaya ng naisip ko, imbis na ba't ko ito ginagawa, naisip ko na lang, okay lang naman din pala, pero sana ginagawa ko rin to sa nanay ko. Ganun siya. Parang yun yung ko lang na na-realize ko. So, mindset. Parang, titingnan mo yung brighter side ng isang pangyayari. Kaya, I mean, mahirap gawin yun. Mahirap gawin. Yeah, pero tama ka. Mindset yan eh. Nasa-training yan eh. Yeah. Kaya habang ginagawa ko ngayon doon, habang ginagawa ko yung trabaho na yun, let's say proper hygiene, alam ko, mayroong isang anak o kamag-anak na nagiging masaya dahil mayroong nagbibigay ng pagmamahal o pag-aasikaso sa family nila. Yeah. Diba? Yeah. Pero siguro, maaaring naisip din nila na sana sila din ang gumagawa. No? Yun nga iniisip ko. Kaya lang, walang pagkakataon. Baka kagaya mo, malayo sila. Kagaya ng sitwasyon ko, diba? Hindi tayo makapag-judge eh. Lalo na dito sa... Yun yung sinasabi ko kanina na minsan yung iba walang choice eh. Diba? Gustuhin man nila pero wala silang choice. Paano maaalagaan? Diba? Layo-layo mo. Diba? May ganung sitwasyon eh. Yeah. So, yun yung share ko. That's really good, pre. Lalim naman ng... So sa mga nanonood. Talagang pinaghandaan mo. Feeling ko excited kang mag-share ngayon. Excited pa yun eh. Okay. Parang reflection talaga. Maganda. Yeah. So sa mga nanonood, kapag may mga na-experience kayo na struggle or something na may ginagawa kayo na hindi nyo naman pinangarap or hindi nyo gusto, may dahilan. Hanapan nyo ng dahilan. Mindset lang siya. And then gawin mo ng tama, gawin mo ng mabuti. So kung hindi mo makikita yung malinaw na parang reason kung ba't mo ginagawa yun, ikaw na sa sarili mo, baguhin mo yung mindset mo. Hanapin mo yung maganda. Hanapin mo yung dahilan na maganda. Okay. Kasi wala ka naman choice eh. Yeah. Diba? Nandun ka na eh. Nandun ka na. Tama. Yun yung pinagkakitaan nyo o yun yung hanap buhay nyo. So nandun ka na. Tama. Parang may na-encounter ako dati, parang hindi mo makokontrol lang situation, pero kaya mo kontrolin yung reaction mo sa situation. Yeah. Diba? That's good. Yeah. Okay. Mag-start ka sa sarili mo, diba? Yeah. Ang bigat naman ng realization mo, pre. Parang napapaisip tuloy ako. Parang yung dumaan sa aking mga days, more on task-oriented lang eh. Hindi, wala namang mabigat sa mababaw dito. Ang importante rito, may share tayo na pwede mag-inspired sa iba. Yeah. Ako siguro, ang realization ko sa week na to, kagaya ng binanggit mo, may mga bagay na kailangan mo lang kailangan mong gawin kasi kailangan mo lang i-push yung yung mga bagay kasi doon sa work ko, meron akong isang project ngayon na sobrang anxious ako gawin, and then minsan may mga gabi na bumababaw yung tulog ko kasi iniisip ko siya. But actually, ang worry ko talaga, ang pumapasok lang sa isip ko, yung ayokong mapahiya. Kasi may pinaprepare akong presentation and marami na akong kinausap na tao, and then kasi ipe-present ko siya sa boss, sa isa sa mga VIP ng hospital natin, as an executive level. So doon ako na-anxious kasi
para sa kagaya ko ng unang-una, hindi ko naman talaga specialization yung trabaho. Hindi ko pa siya forte talaga kasi sumabak ako dito based lang sa experience ko that lead me to this role. Pero hindi ko siya pinag-aralan talaga na, nag-university ako. Hindi ako ganun parang more on experience lang ako. So, ang nangyari, iniisip ko lagi, parang minsan meron akong, alam mo ba yung tinatawag na imposter syndrome? Parang feeling mo sa sarili mo, nagpe-pretend ka lang na magaling. Okay. So, nilalagay mo yung sarili mo na doon na ikaw to. Ikaw dapat to. Parang doon sa imposter syndrome, parang nagda-doubt ka sa sa skills mo. Parang gano'n. Nagda-doubt ka sa sarili mo. Kasi parang feeling mo, nagpapanggap ka lang. Which, that's a negative mindset. Oo. Hindi maganda yun kasi dapat, yun nga, maniwala ka sa sa skills mo. So, yun nga. So, nangyari, isip ako ng isip, blah, 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 and then nangyari yung presentation. Maganda naman. Ang tagal-tagal mong inisip, pero, yun nga, kailangan mo lang talagang i-push Okay. Sinend ko yung presentation, nag-respond siya, and then, it's okay, happy siya dun sa ginawa ko, and then pinresent ko siya, and then, it all went fine. Okay yan, nice yan. Diba? Yan parang hindi ko nadaanan sa psychology subjects ko yan. Imposter syndrome. Imposter syndrome, yes. Okay. Actually, parang nangyayari sa akin yan. Imagine, 10 taon na ako nag-shoot. Nag-shoot ako ng mga wedding, iba-ibang events. Pero every time na meron akong gagawing isang project, feeling ko lagi akong first time. Yeah. Nagda-doubt ka sa Nagda-doubt ako. Halimbawa, kasi merong di ba, mag-shoot ka, and then meron kang output, ipapasok mo na yung project, yun na. So, before ko may ibigay yung project, yung mga photos or video na finished product ko, para akong doubtful na, maganda ba to? Okay ba? Magugustuhan ba nila? Exactly, yan. Ganun lagi akong ganun So, yun pala siya. Yun. Tapos, naman, nagugustuhan naman nila. Diba? Pero, yun nga, iba pa rin kasi, actually, parang positive din yung impostor syndrome. Bakit? Para wag ka masyadong maging bilib. Wag ka masyadong confident sa sarili mo. Yeah. 'Di ba? Parang mabalance yung maganda rin siya actually. Mo pa rin. Galingan mo pa din, do your best. Yeah, that's true. Yeah. Mindset pa rin. Mindset. Babalik tayo lagi dun sa mindset. That's really good. Yeah. So ang natin to sum it up for me, it's all about your mindset. Mindset lang mga pre. Yeah, mga mindset talaga. Nakakatawa, di ba? Okay. Well, ganda. Okay. That's good. That's really good. Yan. So, maganda yung mga na-share natin. Sana meron din kayo. Kung meron kayong gustong i-share na mindset or self-realization nyo, pwede kayo mag-comment dito or i-message nyo kami dahil sa susunod na episode or malay nyo, magkaroon tayo ng inaaral ko ngayon yung yung remote podcasting Oh, paano yun? Kung yung kapag let's say nasa ibang lugar ka, kung kaya natin i-connect na mag-podcast tayo tapos kausap natin sila via remote or via video call. So inaral ko siya. So maganda yun. Tingnan natin. Sige. Para kasi may mga gustong join sa atin pero syempre ang laki ng UK, may mga tropa pa tayo sa Pilipinas na na gusto rin. So yun, trabahuin namin yon kung paano namin siya isiset na maganda. Yun. So, comment lang din kayo. Anything about, anything na gusto nyong i-share about sa mindset or sa anything sa mga nasabi namin. Yan. And then, syempre, next topic natin ngayon. Pag-usapan naman natin yung current event natin dito. Especially sa mga taga-UK. Nagulantang ang UK last, kailan yun? Few days ago? Last 2 weeks ago? Yeah. Sa mga hindi nakakailang mga pare, nung nasa Pilipinas ako, feeling ko ang UK, laging malamig, nag-snow. Pero hindi pala siya, partly pala. Pero hindi lahat. Konting places lang talaga yung sanay sa snow. Ako sa totoo lang, wala akong idea sa weather dito sa UK. Malamig. Pero wala akong idea kung gaano kalamig, kung nag-snow ba. Wala. Kasi ang UK, hindi yan nag-cross sa isip ko dati na makakarating ako dito. So wala akong idea. Alam ko yan, mga Japan, US, yan yung mga lagi mong napapanood. Pero UK... So based dun sa experience namin,
sa mga nakakwentuhan ko rin, ang UK pala, hindi pala talaga siya laging handa. So, winter na merong snow. Kasi hindi naman kasi normal daw. Hindi palagi. Hindi palagi. So, parang may mga area na once a year, sa saglit lang. May mga area kagaya ng Brighton, minsan walang snow sa isang taon. So, hindi preparado ang council sa mga ganong sitwasyon. Hindi naka-ready ang mga tao. Especially kung may sasakyan ka. Wala kang gulong. Yun nga gusto kong ikwento. Dahil nga, tama yung sinabi mo, hindi talaga prepared eh. Kasi, nagda-drive ako nung lumakas yung snow. Susunduin ko yung anak ko. Bigla na lang, ang bagal-bagal ng lahat ng takbo ng sasakyan. Kasi hindi maka-andar ng mabilis. Kasi sobrang dulas ng kalsada. Tapos, yung mga bus, nag-stop na ng service. Yung mga sakay nila, nagbabaan na. So, sila, naka-standby sa daan. Nakaharang sila sa daan. So, yung mga sasakyan, hindi rin basta-basta makalusot. So, in short, 2 oras akong naka-stuck sa traffic. Ang ano lang yun. No? Ano lang yun, ang pupuntahan ko lang ay 4 miles. So, ilang kilometers lang. Mga 7 to 8 km. Ang lapit lang nun. Lapit diba? lang yan. Sa straight pa. Diba? Yun lang. Pero yan, na-stuck ako ng Saka bukod doon, may mga nag-abandon ng mga kotse nila. Yes, yan. Kasi kailangan nilang umuwi eh. Hindi naman pwede silang buong gabi doon na may stuck doon. And then may mga na-aksidente. Kasi nga sobrang dulas. Hindi naman masyadong seryoso, pero yun nga, may bumangga, may nag-crash. Kasi yung likuran ng sasakyan ko, kumikembot, nag-swerve, nag-swerve siya. Nakakagulat din kasi para naka-SUV ako, parang ina-expect mo, di ba? Okay na okay. Hindi. Hindi, madulas yun. Madulas. Ang mga public bus nga nag-stand, nag-not in service nag-stop sila. Tama. Nabanggit mo yan. Hindi rin ako nakauwi merong bus, makakasalubong ako, no. Dahan-dahan. Na siya, wala na siyang pasahero na yung service niya. Pero nakastuck kasi ako yung bus, pinipilit niyang makalabas, nag-swerve. Dumadaan sa tapat ko, nagdadasal ako Kasi hindi mo alam Tamaan ka nun kumonti lang yun. Kahit pa sabihin mong madent yung kotse mo, kahit kapiraso, diba? Abala pa rin sa iyo, diba? So, grabe ang snow. Actually, nung na-experience natin yung ganong winter, niisip ko, paano nalalo sa ibang bansa, like Canada, ang snow hanggang lagpas tao, lagpas kotse. Grabe. Tapos negative 40, negative 50. Nanood ako sa YouTube, tinitinan ko Paano nga kaya yun? Siguro nga dahil sanay na sila, meron na silang mga prevention, meron na silang ginagawa. Pero napakahirap pala talaga. Joke yung joke yung yung parang gusto ko pumunta ng America. I want to see snow. Sa una lang yun. Pag mga 30 minutes ka na lang sa snow, ayaw mo lang gusto mo na umuwi ng bahay. Kasi, di ba, syempre, lalo na sa pansin ko yan lalo na sa mga although, hindi lang naman Filipino. Yung pagka nag-snow, lalabas may mandatory post yan sa Facebook. Snow. Diba? Nakapag-post na ba lahat? Kasi kanya-kanya ng picture yan diba? Nakakatawa. Kami din, may picture din kami na kasi nga bihira mangyari. Yung ganong ka-heavy na snow. Nakailang experience ka na ba ng talagang may snow? Ito yung second na heavy for me sa na-experience ko. Yung last was, I think 2017 or 2018. Na malakas? Na malakas. Kasi si Gab noon, naalala ko, maliit si Gab. Nakapaglaro pa ng snowball. Tapos this time, nakabuo din sila ng snowman. Ako, pangalawa din, pero ang una ko, yung 2022, kakarating ko lang dito noon. And then itong yung pangalawa. Yung una ko, syempre excited ako, pre. Syempre, video ka, rin tawag ka sa Pilipinas. May snow dito, ganyan. Ganyan pa ako. Hindi ko pa kabisado tong lugar natin. So, pumunta ako sa park, may park tayo dyan So, pag pupunta ako ng park, or especially pa uwi, nag-Google Maps ako. Kasi minsan nakabike ako or naglalakad ako. Hindi ko kabisado yung mga lusutan. Kasi, giniginaw na ako. Di ko na malaya. Naninigas na pala yung wrist ko, yung kamay ko. Kasi na-expose siya Nakakako ng phone, nayawang ko Sabi ko sa nakausap ko, sige, baba ko muna. Uwi muna ako.
Pare, lamig. Wala akong mahanap na mataguan kahit anong lagay. Kahit saan ko ilagay yung kamay ko. Sana lagay mo na sa singit mo. Ganun nga pare, nilagay ko sa singit ko. So, hindi ako makauwi kasi hindi ko kabisado yung pauwi ng bahay. So, hindi ko magamit din yung phone ko kasi lamig na kamay ko. Sabi ko, pahinga muna ako doon sa gilid. Pasok ko muna sa singit ko. Meron kang beanie, ang suit ko nun parang parang mascot Meron kaming pambahay na Lion King, tapos then may hoodie. Makapal naman siya. Pero hindi siya enough Sa akin, itong sumasakit. As in, sumasakit siya. Kaya dapat hindi siya, yung tenga, hindi siya dapat mas prone nga yan kasi manipis. Ang sakit. Tas naranasan ko na parang ayaw mo nang hipuin. Kasi masakit talaga. Dapat talaga beanie ka or yung meron merong nilalagay sa tenga. So yun, siguro baka pinagtatawanan tayo ng mga may snow talaga na bansa. Napakanipis lang ho ng snow dito. Baka hindi pa lumagpas ng 3 inches Pero kasi nga hindi ka sanay. Hindi sanay ang tao. Hindi sanay ang lugar na to. Hanggang ngayon, I don't think masasanay ako. Lalo pag may sasakyan ka, tapos may snow, tapos may frost yung yung windshield mo. Paano mo nililinis yun? Meron akong pang scrape. Oo, pang scrape. Madali yung snow Yung snow, ganun mo lang madali. Ay, yung tumigas? Yung frost, yun ang matigas Yung tapos, buong gabi na yun, di ba? Kaya siya tumitigas. Oo. Dapat painitin mo pa yung sasakyan mo para matunaw yung Yan. Tapos pag nag-scrape ka, syempre, expose ka sa labas, nakakainis. Ang lamig-lamig, nagkukod-kod ka. So yun, yung Facebook rin punong-puno. Yung Facebook nun, punong-puno ng mga snow nila. Especially dito sa Brighton, tapos sa ibang area din. Sa ibang area, mas makapal pa nakita ko makapal siguro, sa mga parting Midlands siguro, mas malamig doon So, nasa tabing dagat kasi ang Brighton. So, yes. Mas mabilis matunaw ang rito. Mas mabilis matunaw ang snow. Sa manipis lang. Maganda siya sa picture taking. Maganda sa picture. Maganda siya tingnan. Scam nga yan. Pero yun day-to-day sa day-to-day way of life mo. Pag may snow tapos malamig, bahala din talaga. Pag natunaw na, putek. Totoo. Sa Marumed, di ba? Maputek, madulas. Tapos, hindi ka basta makakalabas. Pag lalabas ka, dahil mo suot. Di ba? Ilan suot mo? Ilan layer Meron kasi akong meron akong warmer. Okay. May manipis na warmer pero mainit siya. So, pang top yun, saka pang lower. Yung thermals na... Parang thermal siya, thermal. Okay. And then, magsusot ako ng pamasok ko na pants. And then, meron pa akong isa pa na makapal. Tatlo. Okay. Tapos sa loob din, ganun din. Okay. Tapos bonnet. Ganun siya. Yeah. Meron pa ako isang vest na nilalagyan ko ng battery pack. Nag-heating siya. May heating. Ay, wow. Oo. May electric heating. Oo. Okay. Oo. Kaya minsan mayabang ako. Lamig-lamig. Kasi di na alam. Iinit sa akin. Okay pala. Meron palang ganun. And then saan nakakabili nun? Meron yun sa Amazon. Meron. Share natin yan. Dito. Ordering ko. So, ganito. Magbigay tayo ng mga tip. Sige. Mga tip na pwede nyong gawin or dapat nyong gawin to survive. Pag winter. Survival pack. Pag malamig. Okay. Yan, especially sa mga mga bago na pumunta rito sa UK or sa ibang bansa na nasa malamig. Okay. Share natin yan. Magano muna tayo. Break muna tayo. Break muna tayo. Sige. Craving the best barbecue in town? Discover barbecue by Girly, where smoky flavors and mouth-watering dishes meet perfection. Perfectly grilled just for you. Barbecue by Girly, fire up your appetite today. Experience the taste of home at Filipino Grocery Store, your one-stop shop for authentic Filipino goods, fresh ingredients, and favorite snacks. Visit us today. Filipino Grocery Store, bringing the Philippines closer to you. Craving authentic Filipino flavors? Come to Nanang's Recipe in East Sussex. Delight in home-cooked Filipino cuisine made with love and tradition. Nanang's Recipe, a taste of the Philippines right here in East Sussex. Capture life's wildest and most beautiful moments with Wild Bloom Studios. Expert photography and videography, crafted to tell your unique story. Wild Bloom Studios, where memories come to life. Turn your cherished moments into timeless art with IM Portraits. Hand-drawn portraits crafted with precision and heart. IM Portraits, where every detail tells your story. Strike a pose and capture the fun with our vintage selfie photo booth. Perfect for any event instant memories, endless smiles.
Book now and make every moment picture perfect. Okay, so welcome back. So yan, kagaya ng pinag-usapan natin, magbibigay tayo ng mga tips and kung paano natin masosurvive ang winter nang hindi tayo i-share ko syempre yung mga experience ko kung paano ako nag-survive. Okay. Muna ako. Sige, go for it. Sige, muna na ako. Medyo iba sa akin. Kasi wala akong kotse, hindi ako nagkokotse. Ayoko rin nagbabas. So, meron akong electric bike pagpapasok ako from bahay to work. Work to bahay. So, rain or shine yan. Kung hanggat kaya ko, binabike ko siya. Electric bike naman siya. So, hindi naman masyadong pagod kabayo. So, during nag-start ako magganyan, tawag dyan ay cycle to work Cycle to work. So, marami nag-cycle to work dito. Oo, uso yan. Dito sa UK. So, hindi siya, actually, parang medyo mas social pa nga pag nakabike ka kasi minsan nagpapagandahan kayo ng bike. Yung mga doktor nyo, nagbabike. Ang mahal ng bike dito. Mga mahal din ng bike So, dito sa UK, magkano bike mo? Ang bike dito means of transport talaga. Mas maganda siyang, pinupush ng kasi mas healthy yan talaga. Mas healthy, pinupush talaga na magbike ang kung mga kaya tao naman. dito. So, yun, nagbabike ako ng winter. Merong mga time na nabubuo siya yung kung paano yung gagawin mo. Kasi minsan papasok ako ng bumili ako ng warmer sa binte. So okay na yung binte. Ang problema ko naman yung kamay. Hindi enough yung gloves mo, hindi rin enough yung jacket na suit mo. Tapos minsan yung ulo madali lang kasi beanie, magandang makapal na beanie lang yan na bonnet. So hanggang sa yun na-experience ka na ito naman, next time, ito na gagawin ko next. So, nag-upgrade. Nag-upgrade siya. Parang nagbibuild ng mo. Nagbibuild siya. Tapos, kailangan mo rin ng ibang sapatos. Ng armor. Kapag winter dito, dapat meron kayong specific na ginagamit na sapatos. Kasi, kung regular na rubber shoes lang, basa. Basa ang sapatos. Okay. Lalo na kung nag-uuking ka sa mga damo-damo. Or biglang, ang weather kasi dito, unpredictable. Bigla-bigla din bumubuhos ang ulan or ambon. So, kapag ang sapatos mo hindi siya, let's say, parang Gore-Tex or hindi water repellent, basa, plus lamig pa. Okay. Karamihan nga ng mga nakikita kong dito, mga shoes dito, diba? Meron silang mostly pang hiking. Actually, pag tinan mo siya pang hiking. Kasi yun ang... Although may lumalabas na na office shoes na merong Gore-Tex technology. O yung iba meron silang waterproof na technology din. Pero nakakita ko, okay lang naman sigurong i-advertise ko. May nakita ko dati sa Clarks, kung familiar ka sa brand na yun. Sapatos na Clarks, meron silang Gore-Tex na parang technology. Na parang medyo may pagka-leather na malambot siya tapos Gore-Tex. Bumili ako ng boots noon. Yun ang kapag winter. Tapos kailangan ko maglakad. Yun ang ginagamit ko. Maganda siya, pang office. Tapos Gore-Tex, may Gore-Tex. Akala ko dati, pang mga lang yun, running, hiking. Hindi rin pala, pwede rin pala. Yan. Okay. Sa yung medyas. Merong medyas na na anong tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon Pang winter din siya na medyas. Thermals na thermal socks. Thermal socks. So merong thermal socks din na minsan pag tinignan mo manipis siya pero medyo mainit sa paa. Iba yata yung tela nun pag thermal socks. Yeah. And then so ang importante rito yung panloob nyo, yung mga thermal wears nyo para maging safe kayo. Saka nung natutunan ko yung thermals nung bago ako dito, ang nagsuggest sa akin yan yung si Mrs. gumagamit na yan dati. So, nasuggest na sa akin. Pero nakakita ko dati, nung nag-work ako sa Primark, yung mga katrabaho ko doon, meron silang thermals. Bumili na rin ako doon. Iba rin talaga pag meron kang kasi thermals. Kasi hindi ako naniniwala sa ganyan Really? Parang hindi sinusunod. Kahit yung bago ako dito, mga advices ng ate ko, dapat ko sundin nyo kasi Canada yun nakatira sa yelo yun Pero ako di ko pinapansin. Pero yun nga, totoo talaga. Thermals
Hanggat hindi mo na-experience na ginawin sa kalsada, na naghahanap ka ng matataguan mo para magpainit, tapos wala kang makita. Yun nga, pasok mo na lang yung kami mo, singit-singit mo para uminit. Ang nakakainis minsan, yung lamig na lamig ka, tapos biglang aambon, basa ka pa. Nakaka-frustrate, no? Kaya ang dito, yung business ng kape dito talagang booming, no? Kasi ang kape anytime talaga, di ba? Kailangan. Saka na mga jacket, ang jacket dito. Anong jacket mo na binibili? Nung mga una, kasi nung dumating ako summer, so mahilig talaga ako sa jacket kasi nagbumotor Okay. Motorista So, yun nga yung mga super dry na jacket. Medyo pang-forma. And then hanggang sa na-experience ka, hindi pala siya sapat kasi kailangan pala talaga yung panglamig talaga. Diba? So doon ko na natutunan yung ano yung tawag? Nakakalimutan ko yung word eh. Alin? Puffer? Hindi. Bukod doon sa puffer, meron pang yung ganyang balahibo. Fleece? Fleece line. Meron pang isa. Borge line. May mga ganun eh. Ano ba? Nakakalimutan ko yung eksaktong word. Pero parang ganyan sa loob. Okay. Meron siyang ganyan. So mainit siya. And then, pero kung gusto nyo talaga ng tip, para hindi kayo gumastos ng paulit-ulit, ng papalit-palit ng jacket, mag-expend na kayo ng medyo expensive. Bumili kayo ng down jacket. Downs? Yung Downs, yun yung ano... ano yung brand yan? Hindi. Down siya kasi yun yung ano yun yung tawag sa feather na nilalagay sa loob. So, meron yan kagaya ng The North Face. Meron siyang model na Downs ang nakalagay. Para siyang nakikita mo yung medyo may kamahalan lang. So like it's like 400 pounds or medyo pababa pa na konti. Really? Meron akong nabili at The North Face, nabili ko siya sa outlet. Okay. Outlet siya, so mas mababa siya. Around nakuha ko siya ng 240 or less pa ata. Pero medyo may mabigat pa rin ng pricing eh. Pero kasi, sa akin mabigat yun. kasi, siya, pang winter talaga siya. Na-testing ko na siya. Ginagamit ko siya pamasok. Lalo na pag yung... Effective talaga. Winter, effective. Okay. Minsan nga nagano lang ako. Minsan naka-t-shirt lang ako. Or minsan manipis na long sleeve. Ano kaya yung Downs na yun? Downs na technology? Ano siya feather. Feather siya yung parang feather type ng feather? Or? Parang sa duck. Yung mga, alam mo yung mga mamahaling jacket. Yun yung ano niya. Yun yung laman niya. Siguro yun yung ginagamit sa mga yung mga duvet. Di ba yung mga duvet dito ang kakapal? May feather na duvet. Mas mahal yun. Kasi mas malaki yung quantity na kailangan nilang ilagay na Downs. Okay. So, yun siya. Di ko rin talaga alam yun. Tinuro lang din talaga sa akin. Sabi ko nga, bakit ko bibili niya ng mama? Mahal-mahal. At ang isa pa, hindi siya madaling i-maintain. Hindi siya basta-basta na ihagis mo sa laundry and then tumble para mo to. Hindi. Meron siyang proper cleaning. Kasi kung hindi, masisira siya. Kasi balahibo nga siya nung Parang alam mo yung balahibo ng kalapate. Parang ganun siya sa loob. So, masisira siya. Kayo sa akin, dapat pala yung ingatan mo, wag dumumi. mula nung binili ko yung ganun ko, na ginagamit ko, hanggang hindi ko pa siya nilalaban. Nililinis ko lang siya ng punas lang. Parang wet wipes na... Alam mo, maiba ko, yung iba ang ginagawa para makatipid. Halimbawa, summer. Doon sila bumibili ng pang-winter. Yeah, pag winter naman, doon sila bumibili ng pang-summer. Kasi yun yung time na nagsisale sila. Kasi hindi kailangan. Oo. Kasi minsan, pag hinintay mo dito yung mga Boxing Day, yung mga ganyang mga event dito, minsan scam lang din eh. Akala mo nakatipid ka, but actually, although meron talagang makaka-encounter ka ng mga 70% off, 80%. Meron kang ma-encounter, pero hindi madami. Parang mas madami pa yung seasonal na na change nila ng gamit. Doon ka makakabili ng mas mura. Yun nga, pag summer, mas mura yung mga pang-winter. Kasi pag pang-winter, bago na stock nila eh. Kaya kaya... Mas alam mo yan kasi nagtrabaho sa clothing. Oo, ganun. Yan, nagbabagsak. Lalo ang Marks and Spencer, grabe halos ipamigay na yung damit. Kasi nga, wala na eh. Kailangan lang maging ma-convert into money. Otherwise, wala. Nakastock lang sa kanila yan. Yan. So, yun ang technique ng iba. Hindi lang pananamit ang kailangan dito. Pag winter. Pag winter. Ay, oo, definitely. Siyempre, kung poprotektahan mo yung katawan mo,
meron kailangan mo din ng additional protection para sa balat. Alam mo ba yung yung na-experience mo ba yung bigla kang umiti? Tapos biyak yung uso mo. Ako lagi akong biktima niyan. Yung kumakain ka, sabi ko, ganun pang iba lasa ng kinakain mo. Yung pala dumudugo na yun. Dumudugo na yung labi mo. Kasi nga tuyo na pala. Nag-dry siya and then biglang nagka-crack. So dapat dito lip balm para hindi mag-crack. Sa Pilipinas, nangyari din naman sa Pilipinas yan, di ba, pagka mahangin. Pero dito, madalas pag lumalamig na. Ang dalas niyan. Tapos hindi mo siya mapapansin eh. Yun na nga, magugulat ka lang pag ngiti mo. Ang sakit. Buyak na pala yung So, magli-lip balm ka. Tapos, para naman sa mga skin mo. Ay, nako. Kasi, di ba? Dito kasi, aminin, ikaw ba naliligo ka everyday? Merong kasi kailangan mo mag-skip eh. Hindi naman kasi araw-araw Paskong para maliligo kasi. Malamig talaga. Malamig talaga eh. At saka minsan feeling mo, linis mo pa eh, diba? Parang... Hindi kasi tayo pinagpapawisan. Hindi ka pinagpapawisan. Hindi ka pinagpapawisan. So yan. Ang downside niyan, kapag ka hindi ka naliligo ng madalas. Syempre, yung skin mo sa loob, nagda-dry yan. Kaya minsan, pag tanggal mo ng trousers mo, kita mo parang ang isda. May kaliskis na. Parang alam niyo yung pag binabalako ba ka? May balako ba ka sa balat? Sa balat. Lalo sa mukha. Kasi yung mas expose ang mukha natin eh. Oo, yan. Kailangan madaling mag-dry. Kaya yung ganito mo laging namumuti. So yun, syempre, kailangan maglalagay ka ng lotion sa balat, tsaka sa mukha. Matanong ko ba, pre, ano ba ang kikay kit mo para sa sa skincare? Simple lang. Dati kasi, nasa Pilipinas ako, safeguard lang ako, umuro na ako eh. Dito hindi pwede, dapat meron kang extrang talaga. So natutunan ko ditong gumamit ng moisturizer. Tapos, ang mga moisturizer dito, merong medyo... Sige. Merong may alcohol na moisturizer. Okay. Kumbaga siguro parang nila yun, para makaiwas sa bacteria, yung mga ganun. Kaya siguro may alcohol. Ang problema doon, nung nakatry ako ng may alcohol na moisturizer, parang mabilis lang din siya mag-dry. Kasi ganun naman ng alcohol, di ba? Parang nakaka-absorb ata yun ng... para lang talaga sa mga hindi naliligo. I don't know, siguro. So, merong mga brand na hindi gumana sa akin. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi gumana sa... Iba-iba naman tayo ng balat. So, maraming hindi gumana sa akin. Ang gumana sa akin, nakakatawa yung pangalan. Yung bulldog na Pre, tindi ang pangalan pa lang. I know. Siya, balat aso ata ako kasi. Kaya bulldog, pag dinila, alam mo yung bulldog, dila. Para moisturize. So yun, natsambahan ko lang kasi syempre, kasi ako nakita ko parang nag-sale sila. So sabi ko, try ko nga to, mura lang naman. Maganda siya. Umeffect naman sa akin. So ngayon, ginagamit ko, hindi na ako nagsasabon hindi na ako nagsasabon sa mukha kung hindi din lang yung facial. May brandy. Oo. Facial scrub nila. At saka yung moisturizer, yun lang dalawa na yung ginagamit. Hindi naman ako banidoso sa mukha. Yun lang kasi talaga yung gumana sa akin. Ano pangalan ng item? Bulldog na brand. Hindi ko alam kung ba't bulldog yung tinawag nila yun. Pero yun nga, sa dami ng mga na-try ko dati, parang so far yun yung pinaka-effective sa akin hanggang ngayon. So matagal ko na siyang ginagamit. So yung facial scrub, yun na. Kasi sobrang naano ko dun sa brand na natawa ako sa brand. So madami siyang variety. Marami. Para sa scrubs, para sa... Tapos kasi siya parang ginawa talaga siya para for men na skin type. Well, based dun sa nila. Dun sa packaging nila yun yung sinasabi. So yun, meron silang facial scrub for men, moisturizer, iba-ibang moisturizer kung anong skin type mo, kung anong gusto mo. Meron silang for shaving, meron silang for yung beard maintenance. Yun mga kit siya ng lalaki. Siguro share natin yung link kung saan mabibili. Yeah. Lagyan din natin dito. Saka sa description. Comment, description, yeah. So yun, kung testing nyo, baka malay nyo.
Wala naman kaming kita dyan. Malay nyo, maging kasing pogi nyo sa Enzo pag ginamit nyo yung bulldog. So, sana lang, ang wish ko lang, sana, talagang ma-protect yung skin nyo kasi nga, iba-iba tayo ng skin type. Tapos may mga, may allergy pa, Well, meron yata silang mga, hypoallergenic. Yung sa akin naman, hindi naman ako masyadong mahilig sa mga ganyan. Kaya lang nahawa lang ako sa asawa kasi siya na yung bumibili. Babae kasi alam na yan. Ito gamitin mo kasi para moisturizer. Tapos sunblock. Lalo na pag summer, ganun. So, ginagamit ko na lang. Okay naman, di pa naman ako nagkakagalis. So, ibig sabihin, ako si Mrs. ang lip balm. Siya yan. Yan kasi mga hindi ko na naaalala eh. Pero siya bumibili niyan. Yung mga yung sa kamay, moisturizer ng kamay. Alam na naiisip niya yun. Sa akin kasi naiisip ko lang kapag nandyan yung problema. Pag masakit na, pag nakakairita na, Oo. At tapos yun nga, dahil nakasasakyan ka, hindi mo masyadong naiisip. And then, suddenly, punta ka ng park, sama mo yung anak mo. And then, ayan na. Magbibitak-bitak na yung yung mukha mo. Tapos, makati siya kasi, pagka pag nag-dry, makati siya eh. Kaya, yun nga, dapat naka-moisturize. Kung meron din yung mga skincare, share nyo. Malay yung mga gusto din ng iba. Yung mga kikikit natin. Ganyan. Yeah. May mga lalaki na talaga mahilig mag-maintain ng which is, maiintindihan mo rin eh, kung ba't ganun sila. Kasi nga, masakit din talaga pagka nakalimutan mo eh. Dudugo yung, labi mo, makata yung mukha mo, yung skin mo. Siyempre, pag kinamot mo, totoo. Nakaka-irita din. So, yun lang naman. So, yun lang yung mga struggles kapag malamig. Pag malamig. Yan. Tapos yun nga, pag winter dito, syempre, yung bills, magsushoot up yan. Correct. Kasi maghihiting ka. Hindi mo pwedeng hindi bubuksan pre. Kung hindi, may higa ka sa kama na malamig na feeling mo basa. Magkakaano ka dito? Naalala mo yung kwento ni Drew? Oo. Pneumonia abutin mo. Kasi talagang talagang malamig. Iba yung lamig. So, dapat maghihiting ka talaga. Siyempre, kung naka-electric heating ka, electricity mo naman, mag-shoot up. Siyempre, panay luto ka, panay kape ka, boil ka ng boil ng water. Yan na, nag-a-add up yan sa So, yun. So, dapat babantayan mo. Yan, isa yan sa paghahandaan mo pagka winter. So, yun. So, by the way, meron akong kaibigan na kung gusto nyo ng advice about sa kung paano i-manage yung utility bills nyo, kung gusto nyo tawag nila doon, parang swap o ano tawag na yun? Parang magta-transfer ka from one provider to another. Okay. Switch. Mag-switch ka ng ng provider. Pwede nyo lagay ko yung description niya sa baba. Siya, agent siya ng utility warehouse. Maganda yung mga package na ino-offer nila. UK yan. Buong UK yan, utility warehouse. Ayan, i-kontakin nyo siya. And, malaking tulong. And then, kasi makakakuha ka din kayo ng parang ang pinakamababa na ino-offer nila na per kilowatt hour ng kuryente is 7p. Maliit na, sobrang baba nun. Kasi ang normal na makukuha mo, 24p na. Pero sila kaya nilang ibaba hanggang 7p. Depende sa package. Tingin ko magsuswitch ako dyan. Yeah. Depende sa package na nakukunin mo. So, maganda siya. Kausapin nyo na lang siya, bigay ko yung description. Hello, Rachel. Pinopromote kita dito. So, yan. Yeah. Okay nga pala, pre. Diba may mga previous podcast tayo? May mga previous episodes. Isa dun sa mga previous episodes natin, nagkwento ka at shinare natin yung link para sa free course. Yes. Yeah. Tama. Diba? May nag-message sa akin, si Christian. Taga Brighton din siya. Okay. I'm not sure kung matagal na siya, pero alam ko medyo bago pa lang siya. And then, so nag-message siya, nagtatanong about sa free course. Sinend ko sa kanya yung link. So yan, I don't know kung may nakuha siyang course or kung meron siyang, kung may kukunin siyang course doon. Ang nano ko lang, nakakatulong. Yeah. Parang 'di ba kasi out of nowhere bilang kamusta ganyan kasi kwentuhan. And then ang ganda ng ng podcast niya ganyan. Bro, baka pwede mo pabulong nung sinasabi ni Enzo na free course. Siguro din niya nakita na nilapag natin yung link. Okay. So sinend ko na lang sa kanya PNM ko. Sige, paano ba natin
mapapakita ng mas maayos. Ay, hindi lagay natin sa page natin. Consistent siguro na lang natin ilagay doon. Kasi makakatulong kasi libre, tapos mo lang yung course. Kung alam mo magagamit mo sa progression mo, lalo na kung sa trabaho mo, kung related, why not? Tsaka kung I don't know, sa akin kasi, parang naging lang siya parang libangan mo na lang din kasi nagbabasa ka. Yun, tapos minsan kahit kumuha ka ng mga courses na, parang curious ka lang, may mga mawawala sa'yo may mga requirements lang, basahin nyo kung eligible kayo na kumuha ng free course. Gawin nyo. Kung hindi, magantay lang kayo kasi in time makukuha nyo yung eligibility. And then, nabanggit mo, parang yung kapatid mo nagpo-podcast na rin. Yeah. Yung kapatid ko, nag-start na rin sila ng podcast because sa kanya to nanggaling. Nakita niya daw yung podcast namin and then na-inspire sila na maggawa din niya ng podcast kasi meron silang mission. Part siya ng Catholic Church na meron silang isang grupo and then they wanted to share, the word of the Lord, and ang goal ang goal nila is mapag-usapan yung homily for the upcoming mass. So pag-uusapan na nila para daw weekly ang target nila. Okay. Weekly ang target nila na mag-upload ng video. So kung kagaya din nyo yung struggle nila kasi ang sabi nila minsan kapag punta ka ng simbahan, lalo nagmamadali ka, yung homily or kaya na late ka, yung homily hindi mo na-absorb, hindi mo na naintindihan. So kung kagaya nila yung struggles na na-experience mo, pwede kang mag-subscribe. Ang galing. Pwede kang manood dun sa ang podcast nila is Usapang Tinapay. So it's about the gospel and the readings ng parang anticipation ng mass sa na sa upcoming Sunday. Specific doon sa for that week. For that week. Yes. Ano 'yun? Magpo-podcast sila before the mass o after the mass? Before the mass. Before anticipation siya ng So for example, this coming Sunday, 'di ba, merong mass. So ngayon pa lang, Wednesday ang target daw nila na mag-post. Wednesday available na yung videos nila for that mass. So para na kumbaga attend ka ng misa, alam mo na yung sasabihin. May idea ka na discuss na nila yung homily. So yun. So maganda. Yeah. Usapang Tinapay. So mag-subscribe din kayo doon kung interesado kayo sa nila, sa topic. Yun. So ano pa ba? Yeah. Siguro sa topic natin for now. Yun muna tayo. Just want to say na abangan niyo yung next namin na episode. Thank you muna sa mga sa mga support nung unang at mga sumunod namin mga episodes. Maraming salamat sa mga maraming salamat. Yeah. And then napansin po namin, may mga nanonood, marami naman nanonood, pero marami ding hindi nakasubscribe. Subscribe naman kayo para suporta naman. Para more videos. Kasi yung pag-subscribe nyo, inspiration din sa amin yun. Para ituloy namin to. Although hindi namin talagang iniisip na mas malaki pa to. Ang sa amin lang talaga makapag-share. Ngayon, kung nakakatulong kami or nagbibigay kami ng inspirasyon, ibig sabihin, para sa inyo yung ginagawa namin. Yeah. Kung meron kayong napulot, nakatulong kami in some way, please, paki-subscribe. Yun lang. And then, ano ba ang pahabol natin? I was about to say, abangan nyo yung next topic namin, next episode namin. Kasi meron ulit tayong bisita na darating. Isa na naman tong isang bagong perspective sa career path dito sa UK. So ito, hindi naman to healthcare related. So this is gonna be interesting. Hindi, related siya, pero may nagkaroon ng progression. Yes, nag-umpisa doon, pero healthcare. And then, ito yung magandang abangan nyo. Paano siya naka-jump out of the healthcare industry at nakakuha siya ng bagong career? Hindi namin sinasabi na ang healthcare is wala lang. Kumbaga sinasabi lang namin, may choice kayo. Or meron kayong chance na baguhin. Diba? Aminin natin, hindi lahat
kaya yung trabaho sa healthcare industry. Yeah? Merong iba, napipilitan lang kasi feeling nila wala na silang ibang pupuntahan na career, na sila, na stuck na sila. But that's not true. Ito nga, ang testimony is yung next guest natin. So abangan niyo yung episode namin. Yeah. So i-share nga yung experience nga. At sigurado marami naman tayong matututunan, no? Marami. Isa 'yun sa mga busy na tao dito sa Brighton, nakakilala ko. Yeah. Yun, excited na rin ako kung kailan natin gagawin yun. Yeah. Sa next episode yan. See you on the next one. This is Mark. And this is Enzo. And this is the Pinoy Brit Podcast.